Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Good news po ito dahil arestado na po yung dalawang suspect na riding in tandem na tsumugi kay Mima Alicia. Isa po itong napakalaking development. Sabi nga ng ibang content creator, no? Hindi pa man naililibing si Mima ay may regalo na. Actually, hindi regalo, no? May major development na naaresto na po sa Mabalacat, Pampanga. Ito pong dalawang tao at mabigat po yung kasong isinampa dito. Patong-patong na kaso po ang isinampa dito sa dalawa na riding in tandem. At ang iniimbestigahan pa ng pulis ngayon ay kung sino po yung kanilang kasabwat dahil meron pong ibinulgar dito yung Philippine National Police. Ipakita ko po sa inyo sa bandang dulo ng news report na ito ng TV Patrol. Teka lang. Dito po sa news report na inilabas po ng ABS-CBN, abay may revelasyon po. Actually, malaking development din po ito sa kaso ni Mima Alicia. Kasi alam naman natin na kinontrata lang po itong dalawa na ito, itong riding in tandem, at meron pong tao sa likod nito. At maganda po yung binulgar dito ng Philippine National Police. Pakinggan po natin muna itong balita na ito mula ito sa ANC, no? Arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga ngayong Huwebes ng umaga. Ayon po sa Philippine National Police, nahuli ang mga suspect sa follow-up operations ng Special Investigation Task Group, MIMA. Sila umano ang riding in tandem na nakita ng mga testigo na sangkot sa pamamaril. Na-recover sa mga suspect ang 2 granada at 2 baril. Isa sa ilalim ang mga baril sa ballistic examination para matukoy kung ito ang ginamit na armas sa krimen. Nasa kustodiya na ng Police Regional Office 3 ang mga suspect na nahaharap sa mga kasong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Inaalam pa ng mga pulis ang mga kasabwat na mga naarestong suspect. Padiwala nila may impormante ang gunman na nagmanman sa kilos nilipatan noong araw na patayin siya, pero ayaw pang magbigay ng detalye ng pulisya tungkol dito. Okay, teka, bago natin pakinggan si Sir, no? Ang layo, no? Mabalacat, Pampanga. Pero doon sa nakita ko na mugshot, hindi magkasama sa isang lugar itong dalawa pong suspect, no? Yung isa ay taga Cavite, tama ba? Taga Cavite yung isa, at yung isa naman po ay taga Caloocan. Posible din naman yun. Posibleng yung hiner ay taga Caloocan and then nagsama po siya ng kanyang makakasama. Yun nga yung taga Cavite and then nagtago sa Pampanga. So parang maraming connection, maraming tinataguan itong tao na ito. At tulad ng sinasabi dito sa report na ito ng TV Patrol, minanmanan po yung buong araw ni Mima Alicia. Kung nangyari po yan ng Friday ng madaling araw, alas 3:06 ng umaga, ibig sabihin, minanmanan po siya ng kabuuhan ng Huwebes. Kaya yan po yung isa pang tinitingnan, iniimbestigahan po ng Philippine National Police. Pakinggan natin yung sinasabi dito ng kanilang tagapagsalita, no? So it points to the fact. Nilipatan noong araw na patayin siya. Isa mga kasabwat na mga naarestong suspect. Padiwala nila may impormante ang gunman na nagmanman sa kilos nilipatan noong araw na patayin siya, pero ayaw pang magbigay ng detalye ng pulisya tungkol dito. So it points to the fact that there were some other people who were looking or surveilling ito kung movements nila, no? Kasi napaka-exact po na bago sila dumating yung victim, tsaka lang po pumasok a few minutes before yung pong mga salarin. Okay. Major development itong sinabi ng Philippine National Police. Sino nga ito, si Sir? Bago sila Wait lang, kunin ko lang yung pangalan, ha? Kilos nilipatan noong araw na patayin siya, pero ayaw pang magbigay ng detalye ng pulisya wait lang. tungkol dito. Saglit lang. Importante makuha natin yung pangalan, eh. to the fact that there were some other people. Ayun, si Police Colonel Allen Reyco, ang ang hepe po ng PNP PIO. Ang kanyang pagbubulgar dito, kasi may mga lumabas na reports noon na nag-aabang o naghihintay
itong dalawang gunmen o yung riding in tandem doon sa malapit sa bahay ni Mima Alicia. Pero yung sinabi nitong spokesperson ng Philippine National Police, iba sa naunang report na lumabas. Kundi pumasok lang kasi subdivision po yan, pero maluwag po yung subdivision na yan, bagamat gated po yan, maluwag po yung kanilang tawag dito, yung kanilang security. In fact, yung in-interview nga na security personnel nila, babae po na medyo may edad na, 'di ba? So kumbaga, medyo maluwag yung security dyan sa subdivision na yan. At ang sinasabi dito ni Colonel Ko, pumasok lang po itong gunmen o itong riding in tandem nang pumasok na itong sasakyan ni Mima Alicia. So, may informant na, sige, ang tingin ko lang dyan, base sa sinasabi nila, may nag-feed, o sige, ayan na, papasok na, o palapit na, o pwede na kayong pumasok, diba? So, major development ito, itong announcement ni Colonel Ko, bagamat, syempre, ongoing pa rin po itong investigasyon, wala pa naman conclusion yan, wala pa namang finality itong kaso na yan, so, marami pa pong development yan, kaya tikong pa po yung bibig dito ng PNP. Syempre, baka mabulilyaso din naman yung kanilang mga operasyon. So, ganoon pa rin, ito ang ating panawagan, no, na actually tapos na po yung public viewing, no, yung pagbisita ng mga supporters ni Mima Alicia dyan po sa sanctuarium dyan sa Quezon City, dahil nagkaroon po ng public viewing yan, napuntahan po ng mga followers, no, ni Mima at ng kanyang mga kaibigan, mga content creator, nakapasyal po sa kanya. At ang alam ko ay binayahin na po ito papunta ng Samar para ipagpatuloy po yung kanyang wake o yung kanyang burol, syempre para mapuntahan din siya ng kanyang mga followers, ng kanyang mga supporters dyan po sa Samar. At yung kanyang angkan kasi taga Samar, no, taga Northern Samar po sila, so mabibigyan po ng chance na makasama po nila si Mima. So again, nauna na pong sinabi ng Philippine National Police na ito po ay hindi politically motivated. 'Di ba? Posible po, actually, ako naniniwala rin ako, no, na ang dahilan po ng kanyang pagkamatay ay dahil po sa personal na mga engagement, personal na buhay po ni Mima Alicia, at hindi po dahil sa politika o sa kanyang views and opinion sa kanyang mga vlog. So hindi po yan politically motivated. Kaya yun nga po yung ating paulit-ulit na panawagan, iwasan natin yung pagpapakalat ng fake news, iwasan natin yung paninisi sa mga hindi naman dapat sisihin, 'di ba? Kasi ang Philippine National Police, they are the ones conducting the investigation, so we have to respect yung ongoing investigation at kung ano yung sasabihin nila, dahil sila po yung nakakaalam. Hindi naman tayo pwedeng mas maging eksperto pa tayo sa PNP at tayo magpapalabas ng anggulo. Ito yung anggulo na gusto natin i-highlight o anggulo na gusto natin paniwalaan at anggulo na gusto natin ipapaniwala sa ating mga followers. Huwag po natin pangunahan ang pulisya dahil sila po yan Sila po yung authority, sila yung nagsasagawa ng investigasyon, and actually we have to commend them definitely may instruction yan coming from the president, no, na imbestigahan ito ng mabilisan, no, kaya nga bumuo agad yan ng special task force, and we have to commend that special task force dahil after 24 hours na identify nila itong mga suspect, and then after 2 days naaresto na po agad nila. So naging mabilis po yung pagkilos ng kapulisan dito. Kaya dapat i-commend din natin ito. And even the PNP chief mismo, si Director General mismo, si General Nartates mismo, nagbibigay ng statement, nagbibigay ng opinion patungkol po dito sa kaso ni Mima. So, high profile po ito. Itong kaso na ito, hindi lang po ito putyo-putyo, kaya nga mabilis po na-resolve yan. Siyempre, hindi pa ito magtatapos kasi ano pa lang ito uusad pa po yung kaso. Di ba? Sasampahan po, definitely nasampahan na po, mabigat po yung kaso, 3 kaso po yung isinampa dito sa riding and tandem na yan. So may mga hearing pa po, may mga procedures pa po, may mga proceedings na magaganap pa. So medyo mahaba-haba pa po itong laban bago po makamit ang hustisya para kay Mima Alicia. Ang akin lang ay we have to trust the process. We have to trust the Philippine National Police kasi sila po ang in charge dito sa investigasyon na ito. So major development din po itong nangyari sa kaso po ni Mima. Anyway, gusto ko lang pong magpasalamat, no, kasi nakapasyal po tayo diyan sa wake ni Mima Alicia, no. Gusto ko lang pasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, ang pamilya mismo ni Mima Alicia ay malaki po yung pasasalamat kay PBBM. Nakita nyo naman yung video na nagsi-circulate online, no. Wala po silang binayaran.
'Di ba? Lahat po ng expenses sinagot po 'yan ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Congressman Sandro Marcos. Lahat 'yan ng expenses. Mahal po ang burol diyan sa sanctuarium, pangmayaman po 'yan. Mga yayamanin po ang binuburol diyan. At kung titingnan ninyo yung burol ni Mima Alicia, hindi po putyo-putyo yan. In fact, nilipat pa nga yan sa mas malaki na sa mas malaking kwarto 'di ba? Kasi ang dami pong followers, ang dami pong supporters, ang daming kaibigan na pumunta. Kasi during the first day, medyo magulo, no? Dahil napakaraming tao po at maliit lang yung venue. Actually, malaki na rin yon, pero sa dami ng tao, nagbuka itong maliit. So the following day, inilipat po yan sa mas malaking venue. At lahat po ng expenses na yan, wala pong ginastos yung pamilya ni Mima Alicia. Kaya malaki po yung kanilang pasasalamat. Kasi kung makikita nyo naman yung nanay ni Mima Alicia, I think until up to this stage, no? I think hindi pa rin niya natatanggap yung pagkamatay dito ni Mima Alicia. So, malaking bagay po itong tulong na ginagawa ng bagong Pilipinas citizens at ng mga kaibigan po ni Mima Alicia ng mga vloggers, lalo na po sa grupo nila Sir Mike Cervera. Talagang tutok po talaga sila dyan. Kay Congressman Kong Sandro Marcos, parang yung pagkain lang malaking bagay po yan sa mga supporters kasi hindi sila gagastos no? Buffet yung pagkain, catering, no? Buffet, parang hindi buffet. Mali yung term na buffet, I apologize, no? Catering po, no? At hindi ipinagdadamot yung pagkain sa mga followers na bibisita kasi may mga nakausap ako galing pa sa probinsya, may nakausap ako diyan, galing pa siya ng Pampanga, di ba? Yung isa galing pang Cavite, mga nakausap ko lang ito marami pa pong iba. So, ibig sabihin, nag-effort po sila. So, kahit man lang doon sa pagkain, malaking bagay na po yan. And, i-shoutout ko lang, no? Yung mga kaibigan natin na nagpunta dyan, nag-picture-picture kami ito, no? Kung nakikinig po sa atin, si Ate Ophel Gonzales. Ayan, shoutout po sa inyo kasi i-shoutout ko raw sila, no? Si Ate Ruby Kalisaan, shoutout din po sa inyo. At si Ate Hanip Taps, thank you. At sa mga na-meet ko pa dyan, nag-picture-picture tayo. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo, ha? Maraming salamat po sa mga sumuporta kay Mima Alicia at hindi natin siya pinabayaan kahit papano until the last days ng kanyang physical presence dito po sa ating mundo. Yung mga nasa Facebook, may komento po kayo, opinion, reaction, ilagay dyan sa comment section. Mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.